Magandang umaga po. Ako nga po pala si Sahayang Sirad. Ngayon po ay mag-interview po ako patungkol sa alcoholismo. Maghanap tayo ng mga ma-interview natin. Pwede po ba kayo na-interview? Panandalian lamang. Okay lang. May mga kaunting katanungan lang po ako sa inyo na ipapasagot kung kayo po ay papayag. Okay lang. Kayo po ba ay umiinom ng alak? Naranasan ko lang. Ano yung nag-udyok sa'yo? Bakit ka nakainom ng alak? Okasyon. Sa okasyon. Sa mga kaibigan, ganyan. So, ano yung mga nag-epekto nito? Sa buhay mo, sa kalusugan mo, kagaya ng pag-aaral, napektuhan ba? Hindi naman. Sa studies, wala. Sa family, wala. Siguro sa katawan ko lang kalusugan. Kasi allergic ako sa alak. Allergic ka doon. Yung mga, ano yung mga ininom mo? Light ba? Hard? Na-try ko lang light, Tanduay Ice. Sunrise ice? So, anong paniniwala ng inyong relihiyon? Ano bang inyong relihiyon? Born again ako. Born again ka. So, anong paniniwala ng inyong relihiyon patungkol sa alcoholismo? Hindi naman bawal. Basta kaya mong kontrolin. Saka bawal yung super dami. Malalasing ka na, ganyan. Yun ang ipinagbabawal. Kumbaga, kapag inom ng alak ay pwede, basta hindi lang bawal sobra. So, ganun po. So, salamat po ate. Ngayon naman po, maghanap tayo ng isang Muslim. Magandang maga po. Assalamualaikum. Pwede po ba kayong ma-interview panandalian lamang? Sige, sure, why not? May konting katanungan lang ako patungkol sa alcoholismo kung okay lang sa inyong relihiyon. Ang pag-inom ba ng alak sa inyo ay pwede or bawal? Pinagbabawal po yun kasi ayon na po sa Quran, nakasaad sa Quran o katumbas ng Biblia sa mga Kristyanismo na higit itong ipinagbabawal kasi yun na nakakalasing siya at kapag nakalasing siya, siyempre may negatibong epekto ito sa tao. Kaya kung tutuusin sa Islam kasi kahit na isang patak lang ng alak ang mainom mo, 40 days ng sambahayang mo o ng dasal mo hindi tatanggapin. So ganun talaga kabawal sa amin yung alak. So, ano yung mga naging epekto nito sa iyo? Nung hindi ka uminom ng alak, naging maganda ba yung grades mo? Maayos ba ang pigitong sa magulang mo? Okay lang naman. Saka parang positibo palagi. Tsaka kung meron mga hindi magandang nangyayari sa buhay ko or something, hindi naman siya dahil sa alak, ganyan. So, may mga iba ring dahilan. Pero dahil nga sa hindi ako uminom ng alak, syempre na prevent ko, naiiwasan ko yung pagkakaroon ng komplikasyon sa katawan, diba, sakit, kasi kadalasang nagsasanhi ito ng mga sakit, lalo na sa atay. So, hindi ka ba nahihirapan sa mga batas na ipinapatupad sa inyo, kagaya ng hindi pag-inom ng alak? Hindi ka ba natutukso na uminom kapag nakikita mo yung mga classmates mo na umiinom? May mga klase ka ba na umiinom? Meron. Natutukso ka ba? Hindi naman. Kasi, syempre, since birth naman, ganito na talaga yung nakalakihan ko, ganito na talaga yung paligid ko. Kaya, hindi ko naranasan na makatikim ng alak or kahit yung mga iba pang mga gawain. Kaya parang hindi rin ako natatempt kasi nakasanayan ko na. Tsaka isa pa, hindi naman talaga as in mahirap kasi kapag naranasan mo, parang may isip mo na ordinaryo lang, parang kagaya ka din ng ibang tao. So, wala din pinagkaiba. So, maraming salamat po. Ano po nga nila? Nadia Napi. Nadia Napi. Salamat po. Maraming salamat po. Ayon sa aking mga nakapanayam, batay sa aking pag-i-interview, ang Kristiyano at ang Muslim ay pinagbabawal ang alcoholismo or pag-inom ng alak. Subalit, may mga ibang tao na umiinom pa rin ng alak. At ang mga naging sanhi kung bakit sila, at ang naging dahilan kung bakit sila umiinom ng alak ay unang-una ay impluwensya ng kaibigan, minsan naman, pagkabigo sa pag-ibig, ikatlo, ay ang problema sa pamilya, minsan naman okasyon. Kahit iba-iba man ang dahilan nila, mananatiling ipinagbabawal pa rin ito. Subalit, nasa tao lamang ito kung gagawin mo or hindi. Ang pagkakasala nila ay batay sa kanilang desisyon. So, maraming salamat po. Yun lamang po.